What's up? Isa na namang nakakabogli na anime ang ating i-recap ngayon kaya ay handa na ang Junjun na malambot at huminga ng malalim. Ang ating anime na i-recap sa video na ito ay interspecies reviewers, kaya tara simulan na natin. Disclaimer: all the characters that will be shown in this video are all of legal age and are 18 and above. Thank you for understanding. Nagsimula ang palabas sa isang narrator na sinasabing sa mundong ito ay mayroong mga tao, elf, fairies, beastmen, monsters, spirits, angels and demons kaya punong-puno ang mundong ito ng iba't ibang lahi kahit saan ka man tumingin na paligid kaya natural na mayroon ding iba-ibang seleksyon ng mga bahay jugjugan at ang mga babaeng nagtatrabaho sa ganito ay tinawag na mga Sakyu girls, at ito ay isang legal na trabaho sa kanila dahil sa kanilang lahi na Sakyubay kaya punong-puno ng customers ang Sakyubas district. Nakita natin ngayon ang bida na si Stunk na hinalikan ng babaeng may nagtatalbugang siopaw at siya ay isang adventurer na sinabing ang sarap-sarap daw ng mga elf at biglang nagsalita ang maliit na lalaking mukhang Super Saiyan na si Zell at isa siyang elf na mukhang nandiri sa pakikipagtalik ni Stunk sa elf na yun dahil 500 years old na daw ang babaeng yun pero wala naman daw reklamo si Stunk dahil mukha siyang bata at cute pa rin naman. Bigla naman tumawag kay Zell na babaeng tumalbog ang mga melon pero matandang loshang na pala ito pero mukhang gandang-ganda si Zell dito kaya si Stunk naman ang nagulat tapos bigla naman kinuha ni Zell ang puwet ng matanda at sinabing kakahugog lang nila 3 months ago kaya inaya niya ito magsaya ulit sila mamaya at nagkiss pa nga ang dalawa kaya mukhang nadismaya si Stunk. Pinag-aawayan ngayon ng dalawa ang weird na taste daw ni Zell na sinabing mas weird naman daw ang mga tao pero sabi ni Stunk ay cute naman daw ang mga elf kahit pa matanda na sila kaya sabi ni Zell ay matanda at panes na ang mga mana nila at patuloy na nag-away kaya tinawag nila si Bruce at Conchal na isang beastman at halfling na sinabing magsulat sila ng review tungkol sa experience nila sa isang 500-year-old elf at isang 50-year-old human kaya agad na nagsulat ang dalawa. Pagkatapos ay ibinigay nila ito at ang una ay si Stunk at sinabi na ang 500-year-old elf na sinabing dahil sa sobrang ganda nila ay ang lahi nila ang may pinakamagagandang babae sa lahat ng species na kahit 500 years old na ay mukha pa ring bata at sexy kaya meron siyang 9 out of 10 points habang ang 50-year-old human naman ay dahil marami na siyang experience ay makakatapos ka nga naman pero hindi ka masyado nasisiyahan kaya meron itong 2 out of 10 points. Nasabi naman ni Zell na ang isang 500-year-old elf ay mas matanda pa nga sa nanay niya kaya kailanman ay hindi siya titira ng ganito kaya siya ay 0 out of 10 points habang sa 50 years. Old human naman ay kahit pa matanda na ay puno naman sila ng buhay at magaling naman sa kama kaya siya ay 9 na out of 10 points. Si Bruce naman ay sinabing mukhang ang cute ang 500-year-old elf ay ang baho naman ng amoy nito kaya siya ay 5 points habang ang 50 years old human naman ay kung titignan mo siya na parang isang orc girl ay cute nga naman ito at mas malambot pa kaya 7 points ito sa kanya. Sinabi naman ni Conchal na gusto niya ang elves pero umaabot sila ng 800 years old kaya pass siya dito at 2 points lang habang ang 50-year-old human naman ay matanda na rin talaga kaya pass din siya pero mas mabuti daw siya kaysa sa elf kaya siya ay 3 points. Tinignan nila ang resulta ngayon na marami nang nanonood at ang resulta ay mas mataas ang points ng 50 years old human kaysa sa elf. Naglalakad ngayon ang dalawa sa kagubatan na pinag-uusapan pa rin ang kanilang weird na mga taste sa babae nang biglang may narinig na pagsabog at sigaw ng babae kaya tumakbo sila at ang babae na ito na may pakpak at damaged na halo ay tumalsik sa puno at may umaatake pala sa kanyang malaking halimaw at mukhang hahampas na ito nang biglang may tumamang pana sa kanya na pana pala ni Zell at si Stunk naman ay mabilis na tumatakbo habang hawak ang sword at tumalon para maiwasan ang halimaw at saka hiniwa ang buong katawan nito na bumagsak naman agad. Kinamusta nila ang maliit na angel na ang pangalan ay Creamvale pero tawagin natin siyang Cream na isa palang angel na hindi pa sila nakakakita dati kahit si Zell ay buhay na for 200 years at nang paalis na sila ay pinigil sila nito na sinabing magagaling sila na mga adventurer tsaka nagtanong kung pwede ba sumama sa kanila dahil basag ang kanyang halo kaya hindi siya makagamit ng powers. At hindi siya makakabalik sa heaven kaya nagtinginan ang dalawa at ngumiti pa ng masama at tsaka sinabi ni Stunk na kapag gumaling na ang halo niya ay dalhin niya sila sa heaven kaya bago yun ay poprotektahan nila siya kaya ikinatuwa agad ni Cream.
Natanong tuloy niya kung bakit gusto nila pumunta ng heaven at nasabi na lang nila na iniisip nila kung mayroon bang mga bahay Totnacon sa heaven kaya nagtaka ang anghel at nasabi pa ng dalawa na sila ay nasa isang paglalakbay para makipag-sex sa lahat ng uri ng babae na meron ang mundo kahit sa jungle, sa sea, sa desert, sa snow, sa dungeons at kahit saan ay tatawirin nila para makipagyugyugan lang. Kaya na-excite tuloy ang dalawa dahil kapag naranasan nila ang yugyugan sa heaven ay talagang matatawag nila yon na paradise kaya napaisip na lang si Cream sa desisyon na ginawa niya at pinanto ni Stunk na isa siyang lalaki kaya kung nakipagtalik na daw ba siya ng maraming beses sa mga babaeng anghel na ipinakita pa ang jots niya na etits pero sa isip niya ay meron pala siya parehong talong at kepyas pero pag sinabi niya yon ay baka kung ano ang gawin sa kanya ng dalawa. Sinabi ni Zell ay ililibre nila siya sa isang Sokyu girl pero nahiya siya bigla dahil never pa siya nakakapunta sa ganun at isa pa rin pala siyang virgin at dinala na nila siya sa Meow Meow Paradise at may tig-isa pa nga silang nagugustuhang dalawa na favorite daw nila dito at pumasok na sila at ang salubong ay ang pasang babaeng ito na ang higpit ng damit para sa pakuan niyang malaki kaya sinabi na nila ang pangalan ng kukunin nilang babae at sa anghel na ito ay first time niya kaya bigyan daw siya ng babaeng magaling. Sa kama tuloy ay nahihiya si Creamvale kahit pa yakap-yakap na siya ng babaeng pusa na red hair na pagkalaki-laki ng Jogan na ikinikiskas pa sa katawan niya na inaya siya sa shower at pagkalabas nila ay normal lang ang dalawa pero si Cream ay namumula at mukhang nagiinit ang halo na nalulula dahil nagawa na niya ang Totnac. Ngayon ay mayroon ng trabaho si Cream dito sa Ale and Eats kung saan siya ipinakilala nila Stunk at ito na tinitignan ng marami ay bulletin board na naglalaman ng impormasyon na importante para sa mga adventurers at mukhang tinitignan ng marami ang mga scores na ibinigay nila Stunk sa experience nila sa mga dagon na may tentacle at nang binasa nila ang review ni Conchal ay mababa dahil daw para siyang nasasakal ng mga tentacle na sobrang kapal kaya ipinakita ito at mukhang totoo iyon dahil habang may malalaking melon nga ito ay sinisipsip naman siya masyado ng mga tentacle. Binigay ni Maydri ang bayad nila Stunk at Zell dahil sa article na pinost nila dahil marami daw ang bumibili nito at punong-puno ito ng gold coins na gagamitin daw nila para makapag-review ulit ng panibagong species sa yugyugan at dumaan naman si Cream sa tabi nila kaya inaya nila ito na sumama sa kanila dahil malapit na siya sumahad kaya umalis na si Maydri pero nilapitan pa siya ni Stunk para kung gusto niya daw ng private review pero di na siya natapos sa pagsasalita dahil sinapok na siya na may 9,999 damage pa. Pagkatapos ng 2 weeks na paghahanap ng bagong species ay nagtataka na ang tao sa bar at si Maydri dahil hindi pa rin nakakabalik si Stunk, Zell at Cream pero bumukas na ang pinto at kakabalik lang nila at ibinigay ang kanilang review kay Midro na inilagay naman agad niya sa bulletin board. Nabasa niya tuloy ito na tungkol pala sa mga birdmaid at wala niya mo ang laki ng joga ni Maydri habang nagbabasa lang at nagkaroon bigla ng television portion kung saan silang apat ay sasabihin ang mga review nila at ang una ay si Stunk na nagbigay ng 9 points at sinabing ang mga birdmaid ay napaka-sensitive na kada galaw mo daw sa kanila ay uungol na sila ng malala gamit ang kanilang boses na sobrang sweet at sexy na ang kwarto nila ay parang orchestra sa sobrang ingay umungol ng babae kaya ang Junjun niya ay binigyan siya ng standing ovation. Sunod naman ay si Zell na nagbigay ng 9 points din at sinabing sobrang saya nila kasama dahil nagkukusa sila habang si Cream naman ay nagbigay ng 7 points at sinabing iba ang pakiramdam ng pakpak nila kaysa sa kanya na nagustuhan niya pero sobrang masunurin daw ng mga ito pero hindi naman siya dominanti kaya nahirapan sila pero ang paliligo kasama sila sa Forest Lake ay masarap naman daw sa pakiramdam. Ang last naman ay ang lalaki na ito na isang ahas na pinagbawalan daw siya kaya binigyan niya sila ng 3 points at natapos na ito basahin lahat ni Maydri na naiinis sa kanila dahil isa siyang birdmaid. Sabay kiniliti naman agad siya bigla ni Stunk at nanginig naman siya sa sarap pero nainis pa rin at inihampas ang upuan kay Stunk at nabuo na ang interspecies reviewers. Pinag-uusapan naman ngayon nila Stunk, Zell at Conchal kung anong mga manok ang mas masarap kainin kung saan si Stunk ay mas gusto ang maraming laman kaya sinabi niya pang gusto ng mga chicks ang mga lalaking malalaki ang Junjun kaya ipapakita nila yun sa kanya at inaya pa nga niya si Cream na sumama sa kanila pumunta sa Succubus District pero wala daw siyang pera para makapunta doon gabi-gabi sabay binigyan siya ni Stunk ng hati niya sa ginawa nilang review kaya naisip niya na talagang makakapunta sila doon gabi-gabi kung ganoon kadami ang kinikita nila.
Napansin din nila na mas maraming mga babae ang bumibili ng article nila kapag kasama nila si Cream sa review at dahil daw yun sa kanyang cuteness at nang nag-iisip sila saan susunod na pupunta ay nakita nila ang mga fairy sa kabilang table na mga nag-iinom kaya naisip nila na fairies naman ang sunod. Si Stunk daw ay anak ng isang noble family pero matagal na yun at pinatalsik pala siya ng tatay niya sa bahay pero naging sikat siya sa pagiging magaling na adventurer at sa kanyang mga review ng Sokyu Girls tapos nandito na sila ngayon sa Fairy Nectar na mabango daw ang amoy kaya napaisip si Stunk kung anong klaseng mga babae daw ang meron sila at kasing cute kaya ng mga nakita nila kanina. Pero ang bumungad sa kanila ay fairy na ito na parang sabog kakasinghot at puro tato ang katawan pati damit ay hindi man lang cute pero talbog naman ng talbog ang mga joga niya kaya nagbayad na sila at tinawag si Stunk para i-measure ang itits niya. Sinabi ng babae na patayuin daw si Junjun pero nainis siya dahil hindi naman yun basta-basta nangyayari kaya sabi ng fairy na mayroong 42 girls dito pero may limitasyon ang size na kaya ng kepyas nila. Napaisip tuloy si Stunk paano niya patatayuin ngayon kaya biglang ibinaba ng babae ang suot niya at pamatong kay Junjun at ikiniskis ang mahiwagang tahong sa talong ni Stunk kaya nakita niya ang mahabang size ni Stunk at sinabing ito ay 16.5 cm or 6.5 inches kaya ipinakita ng babae ang dalawang fairy na kaya ang junior niya pero sinabi ni Stunk ay pareho daw silang balyina kaya inasar siya ni Zell na hindi laging mas mabuti ang malaki. Habang si Zell naman ay mayroong 20 girls na pwedeng pagpilian at si Conchal ay pwedeng piliin kung sino man ang gusto niya kaya medyo nahiya siya dahil ibig sabihin nun ay maliit lang ang junior niya at pinili na ni Stunk si Babulala na sinabing ang laki niya at pumunta na sila sa kwarto habang si Cream ay sinabihang walang fairy dito ang may kaya ng napakahabang upo niya. Niraate na nila ang mga fair at si Stunk ay sinabing dahil nga mataba ang nakuha niya ay parang hindi fairy ang tinitira niya kaya 3 points ang binigay niya habang si Zell ay ang pagtis sa mga maliliit nilang katawan ay bagong experience para sa kanya pero hindi malaki ang pagkakaiba kaysa sa paggamit niya ng sex doll kaya hindi siya magiging madalas dito pero sila ay malakas ang mana at mababango kaya meron silang 7 points at si Conchal ay sinabing ang sarap daw dahil parang maliit na version lang sila ng isang halfling kaya nagbigay siya ng 9 points at last ay si Cream na nalulumbay dahil wala siyang nakayugyugan pero pinagbayad pa rin siya kaya parang na-scam siya at nagbigay ng 0 points. Tinignan ng marami ang kanilang review at tila bagulat na gulat silang lahat dahil sa hindi nila inaasahang laki ng talong ni Cream kaya tinignan nila siya na sobrang namumula na sa hiya. May nagsasalita na parang Demon Lord pero isa lang pala yun na babaeng nangongumpanya para sa darating Dawn A election sabi ni Stunk habang si Zell ay nakikipaglandian pa rin kay Mitsu kaya natnaong ni Cream kung sino ang namumuno ngayon at ang orc party pala ang may hawak ng gobyerno ngayon at gusto nila yun dahil mababa ang binabayaran at tax pati malaki ang binibigay na budget sa Succubus District pero ang boto daw ni Stunk at Zell ay sa Succubus Party dahil ang pangongumpanya nila ay tanging Totnakan lang. Napaisip tuloy si Stunk na ang cute daw ng babae na nagsalita para sa Demon Party kaya naisip niya na makipagjaghugan din sa Demon minsan pero hindi sigurado si Zell at si Cream naman ay ayaw talaga. Dahil nga isa siyang angel nang biglang may sumigaw sa harap nila na isang kamukha ni Piccolo at siya daw ay si Demon 2 na galing sa Demon Party at sinabing ang species daw nila ay laging nasa top 5 nanograms pinaka-inaayawan na pakasalan. Nagkaroon ng game show na parang Family Feud ni Dingdong Dantes at kung sino daw ang ayaw nila pakasalan at ang nasa number 5 ay reptilians dahil mabaho sila at pangit habang ang number 4 ay mga Yuki Onna dahil pangit daw ugali at ang number 3 ay mga fire spirit dahil hindi mo sila mahahawakan at ang number 2 ay demons dahil aabusuhin ka nila at ang number 1 ay mga zombie dahil mabaho. At kadiri daw sila. Nabasa na rin pala ni Piccolo ang mga reviews nila at ang mga species na hindi daw sikat noon ay biglang umangat ang estado kaya may i-request daw siya at ang naisip nila Stunk at Zell ay para tatnikan ng mga demon girls para umangat at maging maganda na rin ang paningin sa kanila ng lahat pero sabi ni Piccolo ay bawal niya daw gawin yon ayon sa batas kaya pinakyuhan siya ni Stunk at sinabihang Piccolo wannabe nga hahaha pero binigyan niya sila ng recommendation sa best na establishment nila at saka umalis. Naisip nila agad ang mga babaeng pwede nila mayugyug kaya pass daw si Cream dito pero sinabi ni Stunk na subukan niya muna pero sabi niya ay wala daw siyang pera at alam naman niyang angel siya.
Magkakasama na sila ngayon papunta sa Demon Yugyugan at sinigurado daw ni Zell na si Piccolo daw ay isang ang parte ng Demon Party pero hindi niya sigurado ang shop pero kapag scam daw yun ay babawian nila sa review at nakita na nila ang Demon Hole pati na ang mga babaeng ito na may mga dambuhalang pakwan na talagang nagbabounce kaya napahabol ng tingin ang apat at agad na pumasok sa building. Nagsusulat na ngayon si Stunk ng review na pagkakita niya pa lang daw sa mga higanteng pakwan ay agad niyang laman na masarap sila sa kama at nakakainom sila ng gatas mula sa didi nila kahit pa maligamgam at binigyan niya ng 7 points habang si Zell naman nahangang-hanga sa mga melon nilang malaki dahil mga may anak na babae lang ang may gatas kaya nagbigay ng 8 points at ngayon ay si Bruce na sinabing special sa kanila ang gatas kaya talagang malalaki ang mga nyog-nyog nila pero hindi daw pwede ang gatas na ito para sa katulad niya na aso at nagbigay ng 7 points at last ay ang lalaking ito na sinabing rare pala ang mga minotaur na may gatas kaya para sa kanya na isang demon ay nanibago sa pagiging masunurin nila at susundin ang lahat ng gusto mo kaya mage enjoy ang mga lalaki na mahilig sa maganda ang katawan at nagbigay ng 8 points. Binasa na ng mga nasa bar ang kanilang review at kung ano-ano na tuloy ang sinasabi ng dalawa dahil sa natamo nilang mga malalaking pakwan sa huli nilang experience at nang lalapit si Stunk sa melon ni Maidri ay nahampa siya nito kaya bumaon siya sa lupa. Sa umpisa ng pangatlong episode ay nakita natin ang interspecies reviewers pero mukhang babae si Zell at Stunk pero dahil pala yun ay nasa gender swap-in sila at napansin ni Stunk na pagkalaki-laki ng didi ni Zell na sinabi namang titirahin niya ang sarili niya kung pwede lang at ngayon sa bar ay napag-uusapan ng mga ito na mahalaga rin ang isipin ng babae sa pakikipagyugyugan para sila ay makatapos din kapag tinignan mo mula sa paningin nila kaya narinig yun nila Zell at sinabing hindi nila maiintindihan ang pakiramdam ng mga babae dahil lalaki sila kaya tumayo si Stunk at sinabing testing daw nila ang pagiging babae. Kaya ngayon ay nandito sila sa babaeng magpapalit ng kanilang kasarian kaya ininom na nila ito at bigla naman nilang naramdaman ang init sa katawan at nagsimula na nga lumaki ang dibdib ni Zell na pati ang boses ay lumiliit na parang babae habang si Stunk ay napansin na nawala ang kanyang junjun at may bamuka daw sa ilalim niya habang siya ay napapaungol sa pagdikit ng utong niya sa damit at sinabi ng babae ng sobrang sensitive lang ng mga katawan nila ngayon at magiging normal din pagkatapos ng 5 minit at ininom din ito ni Cream na ang elepante niya ay naging tahong. Nasa isang kwarto sila ngayon at nagtawanan sabay hinubad agad ni Zell ang damit niya na sinabing ang laki daw ng mga melon niya tsaka siya nagpatalon-talon habang si Stunk naman ay hinubad agad ang pants sabay bumuka ka sa harap nila para tignan ang perlas niya at nahihiya si Cream sa ginagawa nila kaya napansin nila na wala masiyadong nagbago sa kanya dahil nga meron siya pareho nito pero pansamantala na wala ang ahas niya para maging tahong lang. Sabay pinagtulungan siya ng tatlo na hinubad ang short at saka tinignan ang bagong sibol na kepyas niya daw na sobrang ganda at lambot daw kahit di nila alam na natural niyang kifi yun kaya nang aalis na siya ay pinigilan muna siya ng nagbabantay gamit ang isang spell at ipinabalik muna siya sa kwarto. Nainis si Cream at sinabing bakit ba hindi pa sila aalis pero nirebat ni Zell na ipinakitang pupunta lang sila sa CR ng mga babae para makasilip ng iba't ibang puday at mayroon din sitwasyon dati na nagpanggap ang lalaki na babae at nakipagyugyugan at nagulat na lang pagkagising ang katabi niya na lalaki talaga siya. Tinanong na lang ni Cream kung ano ang gagawin nila bilang mga babae at sinabi ni Zell na dadanasan daw nila ang mga nararamdaman ng babae tuwing sex na gagawin nila kasama ang mga Sokyu girls na alam na sila ay mga lalaki talaga kaya ngayon ay naghahanap na sila at nakakita naman si Cream ng isang lalaki na ipinaliwanag naman na ni Zell na sila ay mga lalaking version ng mga Sokyu girls at nabasa rin niya ang mga nakasulat sa likod. Kaya sabi ulit ni Zell na ang mga tinatawag na end boys ay ibig sabihin kaya nila makipagtatnakan ng 5 beses sa isang araw habang ang mga rainbow boys ay nakikipagtatnakan sa lalaki at babae. At kapag pinagsama ang dalawa ay sila ang Rai and Bao boys. Napansin tuloy nila bigla na parang interesado si Cream sa mga ganun pero patuloy pa rin silang pumili ng kani-kanilang mga babae kaya nasabi rin ni Zell na mayroon ding mga babae na nagiging lalaki at nagre-request din ng mga lalaki kaya na-imagine nila at hindi daw sila game sa ganon at dumating na ang unang babae na si Lorna. Isang elf na may maputing magandang katawan at malaki ang joga at siya ay kay Stunk pero nandiri sila Zell dahil daw 650 years old na talaga yun. Ang sumunod na dumating ay si Piltia.
Isang half lang katulad ni Conchal kaya siya rin ang pumili rito kaya sinabi ng babae na kahit pamukha siyang bata ay sigurado siyang mas matanda pa siya kay Stunk at ang kasunod naman ay ang babaeng slime na ito na si Limey na dambuhala ang mga pakwan sa dibdib at siya ay para kay Zell. Nagsimula na ang kanilang review at ang una ay si Stunk na nakikita nating dinodominante ng kanyang partner at sumirit pa ang kepyas at sinabing gusto niya lang maranasan ang pakiramdam ng mga babae. At nagbigay ng 5 points at ang kasunod ay si Conchal na pinasukan ng mahiwagang laruan sa kanyang bagong kipay tsaka niya sinabing kakaibang experience ito na hindi mo mararanasan bilang lalaki at nagbigay ng 4 points at ang kasunod ay si Zell na itinali pa ng kanyang slime partner habang nakasabit na mukhang sarap na sarap sa ginagawa sa kanya dahil kaya lumalim ng slime girl. At sinabing perfect experience daw ito na sobrang sarap ay mapapaungol ka na hindi mo magagawa bilang lalaki at nagbigay ng 8 points. Ito si Elsa. Isang maangas at wild na hina na si Creamvale ang nag-request at sinabi ng partner ni Stunk na lahat daw ng mga hina mapalalaki o babae ay mayroong Junjun at ngayon ay siya na ang nagre-review at sinabing dahil unang beses niya ito makikipag-jugjugan bilang babae ay pumili na rin siya ng may etits at ayan warakan na ng tahong at masarap daw sa pakiramdam na ma-enjoy ang experience ng babae at nasabi pang pinakamasarap niya yun na naranasan sabay nagbigay ng 9 points kaya nang nabasa ng lahat ang mga review nila ay nagulat sila kay Cream dahil alam niya ang tungkol sa Junjun ng mga hina. Kaya tinignan nila siya at naisip na siya ay Rainbow Boy. Isang maulan at parabang may bagyo na gabi at bumungad sa atin si Creamvale na pilit ginigising sina Stunk, Zell at Bruce na nakahilata sa sahig habang mga walang suot at sinabing hindi sila pwede mamatay. Sa lugar na ganito at ang mga ito sa bar ay ipinagdiriwang silang tatlo kanina at sinabing sila ay mga bayani na adventurer na pati si Maydree ay nalulungkot at ngayon ay nag-flashback na sa kung ano ba ang nangyari sa kanila at nagsimula yun sa kanilang apat na naghahanap ng pwedeng brothel na kanilang bubulabugin para mang-totnak at may nakita silang kanto na lahat sila ay hindi pa napupuntahan. Kaya pinasok nila ito at ang nakita nila ay Lilim's Frenzied Follett kaya nagulat sila dahil ang mura lang nito at wala pang time limit kaya kahit na naisip nilang baka scamta ay patuloy pa rin silang na-hype at tsaka sila pumasok. Kausap nila ngayon ang isang babae na nagbigay sa kanila ng babala na kapag pumasok na sila sa kwarto ay kahit pa sumigaw, umiyak, umihi at magmakaawa ay hindi sila palalabasin ng mga chicks hanggat hindi sila tuyot na kahit umabot pa sa pwedeng ikamati nila ay hindi nila masisisi ang store dahil sa babala nila habang nasa harap pala nila ang lahat ng mga babaeng ito na nakasilip sa salamin na mukhang tigang na kaya napagtanto na nila bakit napakamura dito sa place na ito at dahil daw yun sa mga lilim na mismo ang nagbabayad para sa store kaya naglagay pa rin sila ng bayad para hindi sobrang misteryoso na mawawalan sila ng customer at sinabi nila na kapag tapos na sila sa mga babae sa loob at iyot na iyot pa rin sila ay tsaka siya sasali. Sabay sinabi bigla ni Stunk kay Zell na mag-cast siya ng mga buff support spells sa kanya kay pati si Bruce ay ginawa rin at pumayag naman agad si Zell at sinabi kay Cream na may parte sa buhay ng lalaki na hindi pwedeng basta sumuko lang at saka sila pumasok tatlo na napakaangas pa na parang sumugod sa mga kalaban pero sila ay walang palag at dinayla-dilaan na lang hanggang sa hindi na makagalaw nang biglang may mga dumating na baboy na sinabing lagpas 100 sila ngayon at maghihiganti sa kanila kaya tinapon na sila Stunk at sobrang na-excite ang mga chicks. Ngayon ay nag-review na sila at sinabi ni Stunk na sa unang 30 minutes lang daw masarap pero pagtapos nun ay parang torture na at nagbigay ng 1 point habang si Zell ay sinabing wala pinagkaiba sa suicide kaya nagbigay siya ng 0 points at si Bruce ay sinabing kung hindi pa dumating agad ang mga baboy ay malamang namatay na siya at nagbigay ng 0 points at nagtagal ng 3 weeks bago sila tuluyang naka-recover. Habang natutulog si Cream ay may kumatok sa kanya na mga vine at pala ay ang kanyang landlord na nagluluto at sinabing nauubusan na sila ng fire gems kaya kumuha daw siya sa volcanic lands at isama niya ang mga mabobogli na sila Stunk sabay na pag-usapan nila na ang fire gems ay 75,000 gold kapag binili mo sa town nang bigla lumindol sa lumabas ang maliliit na mga magma monsters kaya gumamit agad si Zell ng ice needle para mapasabog sila bigla at bigla namang bumuo ng isang malaking halimaw ang mga ito kaya si Stunk naman ang umatake at pagkatalon niya ay natalo niya ng isang hiwa lamang. Nakwento tuloy ni Zell na mula pagkabata pa lang ni Stunk ay wala niya lagi na siyang nagte-training at nakakatalo pa siya noon ng mga night sa mga tournament bilang bata at nang tinanong siya ni Cream
Bakit hindi sila nagkasundo ng tatay niya ay wag na daw nila pag-usapan yun. Dumaan sila ngayon sa isang store na ang ginagawa pala nila ay kumakain sila mula sa katawan ng isang babaeng apoy na sa katawan niya rin nagluluto kahit wala silang fire affinity kaya pawis na pawis. At init na init sila at ito pala ay isang salamander barbecue restaurant at kada kain ni Stunk ng meat ay naghuhugis ito sa utong ng babae habang si Zell naman ay inihugis ito sa kipay niya at inaya pa sila ng babaeng ito na makipagtalik sa kanila sa ibang kwarto pero sabi ng dalawa ay mamamatay sila kaya tumakbo sila pero si Cream pala ay mayroong heat resistance kaya siya na lang ang dinala nito. Kaya habang naghintay sila sa kanya ay bumili na muna sila ng mga fire gems. Pagkatapos ni Cream ay amoy roasted barbecue daw siya na pinaglutuan nila kanina at kinamusta ang pakiramdam ng salamander at sabi ni Cream ay sobrang hot nila kaya pati siya ay sarap na sarap sa lumalabas sa babae kaya siya daw ay busog na busog mula katawan hanggang kaluluwa at nagbigay ng 9 points. Nagsasalita ngayon ang babaeng ito na may suot na weird na coat at sinabing hindi siya makapagdesisyon sa isang bagay at mukhang pupunta siya kila Stunk para matulungan siya sa desisyon na ito habang sila ay naamoy si Cream na amoy meat at sinabing pumunta ulit siya doon sa salamander kaya mahiyaing itinanggi niya yon at nagtapon lang ng basura sa labas si Maedra ay bigla siyang kinausap ng babae. Kanina kaya natakot siya tapos ay ibinigay niya kila Stunk ang sinasabing job offer daw sa kanila kaya nang tinanong nila kung kanino galing ay nilarawan niya na lang ito na taong nakahod at itinatago ang boses at ang nakasulat sa papel ay magsulat sila ng review para sa mga Cyclop Girls at kasama na rin ang bayad para sa trabahong ito kaya madali naman silang pumayag agad. Tumakbo na sila palabas at inaya pa si Cream kaya sinabi ni Maedra na hindi niya kailangan sumama kung ayaw niya pero namulan naman ang halo niya bigla at saka siya lumabas na rin para sumama at pinalakpakan pa nga siya at nandito na sila ngayon sa store ng mga Cyclops na malapit lang pala sa store ng mga demons kaya na-distract ang dalawang ito na sobrang humahanga sa naglalakihang mga kokomelon ng babae kaya titig na titig sila pero hinayla na sila ni Stunk at Zell para pumasok sa mga Cyclops. Salubong sa kanilang ang lalaking ito at ang bestsellers daw nila ay ang iba-iba nilang size mula maliit hanggang pinakamalaki kaya naisip agad ng dalawa ang nakita nila kanina sa labas kaya sinabi ni Conchal na kukunin niya ang pinakamalaki nila pero pinigil siya ng dalawa pero pagkalabas ng babae ay maliit lang ang joga kaya ang tinutukoy pala ng lalaki na malaki ay ang mata nito pero kinuha pa rin siya ni Conchal. Naghanap si Stunk at Zell ng mga normal size lang pero sinabi ng lalaki na puro malalaki ang mata ang kanilang special pero meron naman daw sila na dalawang babaeng sakto lang ang mata kaya ito na sila. Na nahihiya-hiya pa pero pagkalaki-laki naman pala ng mga nagsasarapang mga melon nila kaya natuwa naman agad ang dalawa. Nagsimula na sila mag-review at nauna si Stunk na sinabing tatanungin sila ng receptionist ng mga size pero size yun ng mga mata kaya tandaan nila at saka naman napunta sa ibab niya na sinabing inaasar daw siya sa village noon dahil maliit lang ang mata niya pero ayon naman ang kinatuwaan ni Stunk at saka nagbigay ng 7 points at sunod naman si Zell na lamang nakadepende sa size ng mga mata ang kapangyarihan ng mata nila kaya pala nahihiya ang dalawang babaeng maliit ang mata na pinili nila at sinabing mas marami ang mana nila kaysa tao at nagbigay ng 7 points at ngayon naman ay si Conchal na pinili ang may pinakamalaki nilang mata at binigyan siya nito ng eye drops na pagkapatak niya sa mata ay sinabing basa na daw siya tsaka siya nagbigay ng 4 points. At ang last ay si Cream na sinabing isa sa pinakamagandang parte ng tao ang magandang mata kaya malaki rin ang pinili niya pero sa kama ay para bang nagtitigan lang silang dalawa tapos sarap na ang babae at habang naluluha ay parang nilalabasan na at pinadilaan kay Creamville at saka sila natapos kaya siya nagbigay ng 7 points. Nakapost na ngayon ang article review nila at nagtataka pa rin sa kung sino ang nagbigay sa kanila ng trabahong ito at nakita naman natin ngayon ang babaeng ito na sinabing dahil sa review nila ay hindi na siya mahihiya sa maliit niya mata at masasabi na sa isang tao ang nararamdaman niya na isa palang human. Gumagalaw-galaw ang tenga ni Zell habang sinasabi na nag-check-rave siya ngayon ng mushrooms kaya ina-ferent siya ni Maedra pero ang gusto niya raw ay mga mushroom na hindi basta-basta nakikita sa sale. Kaya nagbiro naman agad si Stunk kay Maedra na mayroon siyang mushroom na baka gusto niyang tikman habang tinuturo ang junior kaya nahampa na naman siya ni Maedra at lumagapak sa sahig at nasabi
Rinistunk na may ganitong oras talaga ang mga elf na naghahanap ng kung ano kaya nag-aya si Zell sa Elven Forest para maghanap ng mushrooms pero ayaw ni Stunk at inaya niya naman si Cream na. Inakalang makikipagyugyugan sila sa mga Myconids kaya binago agad niya ang pupuntahan at pupunta na sila sa Myconid Forest. Ngayon ay nasa kagubatan na sila habang gabi kaya nagpasalamat sila sa fairy na kasama nila at narating na nila ang Myconid Forest habang umiilaw ang paligid nila at may nagsalitang babaeng mushroom. Na sinabing kamukha daw ang fairy na nakasalamuhan na nila noon at winelcome na sila nito sa kanilang Mushroom Totnacon Forest at ang trabaho niya daw ay ang ipares ang mga tao sa perfect mushroom. Kaya inuna niya si Stunk na sinabing gusto niya ang tumutnak ng babaeng madulush at saka nagpakita ang mga Namiko girls na nirecommend ng babae at agad naman siya pumayag at umalis na sakay-sakay. Ang mushroom. Sunod naman ay si Zell na sinabing nag-e-enjoy din siya na lasapin ang mana at hindi lang yugyugan kaya ang nirecommend niya ay ang mga Shiitake women at saka sila umalis habang nakadikit sa kanya. Ang joga nila at ang pangatlo ay ang fairy na sinabing mga normal na girl ang gusto niya kaya nagpakita ang mga beach mushroom na perfect size daw para sa kanya at ang last say si Cream na ikinagulat ng babae dahil never pa siya nakakita ng angel dati at litong-lito tuloy siya dahil wala siyang ideya sa kung ano ang gusto ni Cream kaya kinabahan siya at nag-recommend na lang ng isang babae na umuusok ang ulo. Nagsimula na ang kanilang review at sinabi ni Stunk na marami daw klase ng mga babae at mushroom dito pero tutulungan sila ng receptionist pumili ng perfect para sa kanila kaya natuwa siya sa ni-recommend sa kanya ng babae dahil maraming babae ang kumikiskes sa kanya nang walang dagdag na bayad at nagbigay ng 8 points at ang sunod ay si Zell na sinabing ang sarap daw ng gatas ng mga Shiitake girls at nagbigay ng 8 points at sunod naman si Fairy at sinabing hindi sila matatalo dito basta tama ang nai-recommend sa kanila ng receptionist at nagbigay ng 9 points at ang last ay si Creamvale at sinabing napakalambot ng katawan ng babae at sensitive kaya kahit pasaglit-saglit lang ay mabilis siya labasan kaya lalo siya nag-enjoy at nagbigay ng 8 points din. Natin din ngayon sina Stunk sa mga magazines na puno ng iba't ibang lahi at mukhang namimili sila ng sunod na wawas aking kipay pero hindi sila makapili dahil wala na silang makitang bago at natira na nila lahat ng mga malapit sa kanila kaya nang tinanong sila ni Maydri ay bakit hindi nila piliin ang susunod na species na papasok sa pinto kaya pumayag sila at nang may pumasok na ay itong higanteng golem na ito kaya natatawa-tawa si Maydri. Naglalakad na sila ngayon at sinigurado pa kung makakatira nga sila ng golem at meron nga naman daw nun at ito daw ay ang kanilang mga first time tumira ng golem kaya inasar pa sila ni Maydri. Pagkaalis nila dahil baka makatotnak sila ng ganito kaya ang inimagine ni Stunk ay ang sexy na babaeng ito na parabang robot at ngayon ay nandito na sila sa sex marionette at ang sumalubong sa kanila ay ang babaeng puppet na ito na sinabing sakop nila ang mga doll puppet at golems. First time nila dito kaya pinaliwanag ng babae na pipili sila ng mga parte ng katawan na gusto nila mula buhok hanggang paa para magawa ang babae ng kanilang pangarap at mayroon pa silang iba't ibang mga damit para sa mga babae at pagkatapos nila gumawa ng katawan ay pipili na lang sila ng personality na iba-iba rin naman kaya natanong ni Stunk ang kanilang butas at ipinakita yon ng babae na mayroon din silang iba-ibang size. Nahihirapan si Cream dahil hindi niya magawang cute ang babae niya kahit napakarami niya ng sinubukang parts kaya napag-isipan niya na pumili na lang ng nabuo na at mas mura pa ang mga ito ng 500 gold pero tinawag muna siya ni Conchal na ipinakita ang binuo niya na isang kagaya pala ni Maydri mula paa hanggang pakpak ay gay ang gaya niya ito kaya hangang-hanga sila at nag-request si Stunk na gawan din sila kaya pati si Cream ay hindi nakatanggi rito. Naka-post na ngayon ang review nila Stunk at binasa yun ni Maydri na matataas ang scores nila mula 8 hanggang 10 kaya nang tinanong niya si Cream kung anong klase ng babae ang ginawa niya ay nahihiyang nag-sorry na lang si Cream at na-realize yun ni Maydri kaya nilapitan niya ang tatlo na mukhang maghahalo ang balat sa tinalupan at mukhang nagkaroon ng bugbugan na hindi na pinakita sa camera base sa reaction ng mga nasa bar. Nagsimula na ang review nila at sinabi ni Stunk na magsama sila ng magaling gumawa ay pipili ka na lang ng personality at ang pinili niya ay ang horny harlot kaya ito ngayon si Maydri na ungol ng ungol habang pinapakita rin na binubugbog sila ni Maydra at ang sunod ay si Zell na sinabing tunog pangit man ang dolls ay kapag nabigyan ng personality ay hindi na ito halata at ang pinili niya ay sweet-hearted strumpet.
At ngayon ay ang sunod na sinapak si Conchal habang nagre-review na sinabing nahanap niya na ang kanyang favorite shop at ang pinili niya na personality ay masochist man-eater at ang last ay tinadtad. Niya nang sipa si Creamvale at sinabi sa review na sinubukan niya naman gumawa ng sarili niya pero hindi niya kinaya kaya nagpagawa na lang din siya at ang pinili niya na personality ay first-time filly. Na sobrang cute daw at ngayon ay bagsak na sila isa-isa mula sa mga kamay at paa ni Maydree dahil sa galit niya sa kanila. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay napuno daw ang bar nila ng dark monsters kaya nanghihina rin si Creamvale sa paligid nila kahit lumalapit lang siya sa kanila at nakaka-relate daw si Stunk dahil kapag tinamaan sila ng dark magic ay parang hinihila sila sa kawalan at kaya pala maraming dark monsters ngayon ay dahil sa kanilang holiday kaya inaya siya ni Zell na magpailaw naman bukas kaya pumayag agad. Si Creamvale dahil sa na-imagine niya. Ang balak talaga nila ay ang building ito na napakaliwanag at ang sumalubong sa kanila ay ang babaeng ito na walang hiya ang laki ng Didi at Winelcombe sila kaya pumasok na rin silang apat sa sobrang liwanag na kapaligiran na nakakasilaw at nagpakita na lang bigla ang mga babaeng ito na ubod din ng ganda at sarap nga mga joga-joga at tig-iisa pa nga sila dito na sinabing kapag pumasok sila sa isang kwarto ay masyado silang maliliwanagan kaya dito na daw sila mag-jog-jugan at hinuberin agad nila si Cream na nahihiya daw dahil makikita nila ang tinatago niya pero tatakpan daw yun ng liwanag. Kaya kusang naghubad ang tatlo. Napansin nila na lumiliwanag nga ang mga ito habang ang kay Cream ay parabang liwanag ng araw sa sobrang laki at mayroon ding ibang mga customer na pumasok dahil nga hindi ito private space at may nakutian pa nga kay Cream at sinabing G daw siya sa kanya kaya nahiya lalo si Cream. Ngayon ay magre-review na sila habang lumilipad-lipad sa kalawakan at sinabi ni Stunk na masiyadong maliwanag para makita mo ang mga kepyas at melon nila kaya hindi ito para sa mga baguhan lang pero masarap nang naman gawin yun kasama ang mga cute na babae nang sabay-sabay at nagbigay ng 7 points habang si Zell ay sinabing napapangitan siya sa kung paano tumatakbo ang shop dahil pasok lang ng pasok ang mga tao at nag-score ng 5 points ang sunod ay si Conchal na sinabing masasarap naman ang mga babae pero sa sobrang liwanag ay nadidistract siya kaya nagbigay din ng 5 points at ang last ay si Cream na naiinis dahil ayaw niya sa sistema nila dahil sinasabi nila na walang makakakita sa kanila pero siya ay kitang-kita niya lahat kaya hiyang-hiya siya at nagbigay ng itlog na score. Binasa na ng mga tao sa bar ang kanilang review kaya naisip din ng mga ito na never silang pupunta doon dahil ayaw rin nila sa sistema na ganun. Sa bar ngayon ay sobrang busy nila na halos pabalik-balik si Maydree sa iba't ibang pwesto nang bigla siyang nakaramdam ng something sa kanyang tagiliran habang tumalbog ang Didi kaya nagpatulong na muna siya kay Cream for 10 minutes at pumunta siya sa kwarto niya at dumapa sa kama habang suot ang pink na panty kaya ang naisip nila ay mukhang meron na siyang period kaya hayaan lang nila siya. Dahil ang mga birdmaid sa oras na ito kapag nagkaroon ay naghuhubad at naglalabas daw ng itlog at isang beses daw ay nagpaalam si Stunk na panoorin siya pero binugbog lang siya nito kaya napaisip. Tuloy ang dalawa na gusto nila makakita ng pangingitlog kaya gusto nila pumunta sa ganoon na bahay jog-jugan. Ngayon ay nandito na sila sa malaking stadium na ito na may nakasulat na panoorin ang mga babae na mangitlog at ang sumalubong sa kanila ay ang babaeng ito na napaka-flexible ng leeg kaya ipinaliwanag niya na ang entrance ay 2,000 gold at walang time limit pero walang kasiguraduhan na may mga babaeng mangingitlog habang nandito sila at ito palang ahas na ito ay si Narugami na madalas na nandito kaya alam niyang madalang lang mangyari ang walang nangingitlog na babae dahil gusto niya pala na lumamon na kakaanak lang na itlog at ito ang best place para sa kanya at nagtaka pa saglit. Si Cream sa ginagawa niya na kumain agad ng itlog na kakalabas lang pero nagrebat agad si Stunk na siya nga ay ipinapalunok ang mud tackles niya sa mga babaeng natatnak niya kaya tama nga naman siya at pumasok na sila. Iba-ibang lahat ang nandito pero kapansin-pansin na mas marami ang mga ahas pati na ang mga merman dito sa aquarium at mayroon ding mga world-famous chef dahil hindi sila makakabili ng ganitong klase ng itlog sa mga market dahil nagkakaroon ng auction ng mga itlog pagkatapos ilabas pero kapag nandito sila ay halos wala ka ng chance. Natanong ni Zell kung magkano ang nakukuha ng Sakyo Girl kapag nanganak at ikinagulat nila na lahat pala ito ay napupunta sa kanya at ang nangyayari pala ay pumupunta sila dito para mangitlog at kumita ng pera ng mabilisan lang at ngayon ay nag-entrance na ang unang babae na ito na nag-backflip pa sa harap nilang lahat habang walang suot at ang nagpakita ay isang lizard woman na ikinagulat
nila Stunk pero na-excite si Narugami kaya mukhang na-disappoint sila Stunk. Humarap na ang babae sa kanila at hinubad ang panty tapos tumuwad at onti-onti nang inilabas ang itlog mula sa puwerta niya at nang itlog na nga siya kaya ang tatlong ito ay sobrang nawirdohan tuloy. At nagsisi na pumunta pa sila dito. Ang kasunod na babae naman ay isang buwaya kaya nanlumo na naman ang tatlo habang natutuwa si Narugami at ipinakita saglit si Maidri sa kanyang pangingitlog at dalawang itlog na basang-basa pa nga. Ang inilabas niya. At bumalik ngayon sa buwaya na mukhang i-auction na nila ang tatlong itlog na inanak nito at nagsimula na ang kanilang paabi ng kani-kanilang presyo habang ang tatlo ay mukhang aalis na dahil pagod na sila pero narinig nila bigla na ang kasunod ay si Deli na isang birdmaid kaya napalingon sila at bumalik sa pag-upo. Nagsimula na siya sa kanyang paglabas na dumaan pa nga sa tabi ng mga audience at saka umakyat sa stage at siya pala ay isang penguin type na birdmaid at hinubad niya ang panty niya na ibinato pa. Sa audience kaya nagkagulo sila kaya nagsimula na siyang mangitlog ay may lumabas na isa habang si Stunk ay hindi pa rin natutuwa pero ang dalawa ay sobrang excited naman at nanganak pa siya ng isa. Pero nang sinabi niya na baka mayroon pa siyang isa ay nagsigawan ang mga tao at dahil pala yun kadalasan ay isa o dalawa lang ang niluluwal nila at ang dahilan nun ay kapag hindi sila masyado nilalabasan tulad ng lalaki na hindi masyado nagjajabol at ipinakita rin si Maidri na pagkaitlog ng dalawa ay napansin na mayroon pa siyang isa sa loob at pati ang mga mermen sa audience ay nilabasan na sa aquarium nila kaya pagkalabas ng pangatlo ay nagsigawan ang lahat. Nagsimula na ang kanilang review at sinabi ni Stunk na mas magsasaya siya kung mayroong cute na birdmaid or harpy girl pero ang nakita niya ay palaka kaya nagbigay ng 3 points habang si Zelna hindi gaano natuwa sa isang babae na sobrang liliit ng itlog kaya pas siya dito at nag-score ng 4 points at sinabi ni Cream na mukhang hindi na siya babalik dito at nagbigay ng 3 points at last si Narugami na pinakamasaya dahil nakakain siya ng itlog na bagong luwal kaya nag-score siya ng 9 points. Nabasa na ni Maidri ang mga review nila kaya nainis na naman siya dahil sa pinuntahan nilang mga bogli sila at inasar nila siya na ganun kaya nagwala na naman siya sa galit at tinanggalan ng malay. Ang dalawang ugok at napansin pa rin ng dalawa ang nararamdaman ni Maidri kaya nang asar pa lalo sila na magluluto sila ng itlog at baka meron sa kwarto ni Maidri kaya nabato na sila ng upuan. Nagsimula ang kasunod na episode sa isang parang haunted house na may mga lamang pangkatay at mayroong maraming mga babaeng napakalaki ng mga melon habang hinihingal at nakagapos na kausap ang mga ito. Na nakaputi na tinanong niya kung anong gagawin nila sa kanila pero ang ginawa lang ng nakaputing ito ay ibinaba ang damit niya kaya nagtalbugan ang mga dambuhalang pakwan at mukhang sila pala ito. Nila Stunk dahil nakonsensya ang isang nakaputi na ito na parang si Creamvale. Sila pala ay nandito ngayon na nagro-roleplay at sinabing para daw silang may ginagawa na mali pero sinabi naman ng babae na okay lang daw sila at nag-a-acting lang at sila pala ay nakahawak lang sa mga poses nila para kunwaring nakagapos kaya bumalik na sila sa character at tinutukan ng patalim ang dambuhalang Joga kaya natakot ito pero nainis si Conchal dahil mali daw siya sa sinabi niyang line. Kaya tinuruan niya siya sabay umulit pa ng isa pero ang pangit na naman ng acting ng babae kaya nababaliw na si Conchal sa inis kaya ang pinuri ni Stunk ay ang babae kanina na magaling daw umarte kaya star siya ng maraming bold na parang Viva Max. Nagpaalam naman si Cream na humawak sa babae kaya pag-alit siyang nagsalita dahil in character siya at nalumbay na lang si Cream dahil hindi siya sanay sa acting nila at sinabi ng babae sa kanila na dapat ay hindi sila nagdadala ng ganito ka-cute na lalaki sa mga roleplay na ganito kaya ipinakita nila Zel ang higanti niyang Junjun na sinabing hindi siya ganon ka-inosente kaya nang nakita ito ng mga babae ay gulat na gulat sila at namumula pa ang mukha. Ang tawag sa building na ito ay The Boss, Evil Lair kung saan pwede ka maging under ni boss at pipili ka na lang ng babae na titirahin mo kunwari ay ayaw nila at kapag nakapili ka na ay pwede mo na sila dalhin sa kwarto para magsimula ang yugyugan. Nagsimula na ang review nila at si Stunk ngayon ay may hawak-hawak na pang torture habang game na game sila sa roleplay nila pero bago yon ay kailangan muna talaga maligo kaya ito sila na sobrang cuddle habang nasa shower at dikit na dikit ang malalambot na cocomelon at may iba-ibang role na pwede tulad ng captured villager, kidnap nun at marami pang ibang kwento at nagbigay ng 7 points. Si Zel naman ay sinabing weird ang pagkakaroon nila ng mga species pati mga outfits kaya ito ang tinututnak niya ng malala na sobra sa yugyug at isa rin siyang elf at nag-score ng 7 points din.
Habang si Conchal ay nasinabing nagmumukhang ang totoo ang roleplay dahil sa mga props na ginagamit nila na pinapagalitan niya ba dahil pangit ito umarte kahit pahalimaw ang mga nyog niya kaya. Nagbigay siya ng 6 points at last ay si Creamvale na sinabing na nahihiya mag-roleplay dahil nahihirapan siya sa kung gusto o ayaw ba talaga ng partner niya. Pero nang makita ng babae ang momo niyang Carrot ay kusa na siyang lumapit at nagbigay ng 5 points at nabasa ng mga nasa bar ito na nagustuhan din naman para subukan. Nakita ni Cream ngayon sila Stunk na natin Jin sa isang quest na kapag kinuha daw nila ay wala sila sa town ng isang linggo pero mukhang kukunin nila dahil sa rewards kaya nag-agree silang tatlo na. Mayroon silang pupuntahan sabay tumingin kay Cream na hindi pa daw nakakapunta doon at iyon ay ang nagsimula ng lahat ng succubus stores at ito ay isang brothel ng mga legit na succubus. Kaya nandito sila ngayon sa harap ng isang napakatangkad na tower na meron daw 60 floors at nasa 1,000 ang mga kwarto at puno ito ng mga succubi tapos ang sumalubong sa kanila dito ay ang babaeng. Ito na nakabra at panty lang na sinabing basta natigas ang mga tight ng mga lalaki ay mananatili ang store na ito para sa kanila kaya nang tinanong niya sila kung anong babae ang gusto nila ay sumagot. Agad si Stunk ng sobrang haba ng sinabi dahil specific talaga ang babaeng sinabi niya na parang umorder lang ng burger at bigla namang nagpakita agad ang tatlong babaeng ito na kuhang-kuha ang description na sinabi niya kaya sinabi ni Zell na kaya ng mga succubi ang i-transform ang katawan nila para magaya ang gusto ng customer at dahil nga sobrang dami nila dito ay kahit anong i-request mo ay mayroon sila nan. Dumating bigla ang tatlong ito na nag-request naman agad ng kanilang mga specific na gusto sa babaeng jojombagin kaya naisip ni Cream ay baka sobrang mahal dito pero sabi ni Zell ay mas mura pa nga ito. Kaysa sa ibang pinupuntahan nila at doble-doble pa nga ang oras na meron sila habang pinupuluputan sila ng mga babae na sinasabing kahit gusto pa nila babaan ang presyo ay hindi na pwede dahil sa tax. At bigla namang pinaligiran si Creamvale ng mga cocomelon kaya na-realize niya na ganito pala talaga ang mga succubus at isa lang ang pipiliin niya kaya tumuro na lang siya ng isang babae at naisip na. Perfect na ito kaya bakit hindi ito pinupuntahan ng halos lahat. Kakaligo lang ng babaeng ito na pinili ni Cream at pumunta na sa harap niya para habarin ang towel at tinanggal ang mga kamay niya ang Junjun para tignan at nabighani pa nga siya sa laki ng junior niya. At ngayon si Cream ay parang naging bote ng mayonnaise na sunod-sunod nilalabasan at nang parang tapos na sila ay talagang tinuyot pa rin siya ng babaeng ito hanggang soala na siyang may putok at dinayla-dilaan hanggang sa maging sobrang linis kaya pagkatapos nilang lahat ay para silang mga taong walang expression sa mukha dahil sa pagkatuyot na kahit madaanan nila ang mga chicks ay wala silang reaction at alam din nila na mukhang galing sila sa mga succubi na kahit si Zell ay hindi pinansin ang lola niyang chicks kahit nagpapansin ito sa kanya. Nagsimula na ang review nila at sinabi ni Stunk na sobrang ganda nila at ang service ay number 1 pero masyado daw silang nakakapagod at ang worst case pa ay baka hindi tumayo si Junjun ng 10 araw kaya pala pinupuntahan ito ng mga adventurer na sasabak sa mahahabang quest at nag-score ng 7 points habang si Zell ay sinabing masyado kang walang naiisip pagkatapos mo dito kaya gawin na nila ang cute-cute talk bago magsimula at nagbigay ng 6 points at si Bruce naman ay sinabing hindi katulad ng mga lilim na nasasaktan ka ay dito naman hindi pero pagkatapos nyo daw dito ay parang nawalan ka na ng kaluluwa pero kaya naman nila ang kahit anong i-request mo tapos ang score niya ay 6 points at last ay si Cream na sinabing first time niya dito at tutuyuin ka ng mga ito. Nang 8 times more kaysa ng ibang brothel na kahit hindi na siya naboboglihan ay talagang pinupush pa rin siya ng babae para labasan kaya sa dulo ay halos hindi na masarap at nag-score ng 7 points at kahit nabangga siya ng mga higanteng pakwan ni Maydri ay wala siyang reaction. Nandito tayo ngayon sa bar kung saan naghihintay pa rin sila ng review dahil lagpas isang linggo na itong wala nakapost sa bulletin board at hindi tuloy sila makapili ng ayos ng sunod nila. Napupuntahang bahay Jugjugan at nang narinig yun ni Maydri ay napansin niya nga na nawawala na naman ang mga bogli na sila Stunk kaya sinabi ni Cream na sila ay nasa isang mahabang quest kaya ikinatuwa rin ito ni Maydri na panandali ang pananahimik nila. Si Zell ngayon ay kaharap ang vampire na ito at sinabing nandito na sila kasama ang bagong kabaong na inorder niya at sinabi ng vampire na iba na naman ang kasama niya at dahil nga iyon sa mahabang buhay ng mga elf at pagkatapos ng trabaho nila ay sinabing pumunta agad sila sa isang bahay Totnacon dahil 9 days ang ginugol nila para makapunta dito kaya nasabi naman ng vampire na meron daw ang
castle niya na kapitbahay na bahay Totnakan at ready para sa mga customer kaya naging mabait agad sila sa kanya. Naglalakad na sila ngayon papunta sa brothel at ang sumalubong sa kanila ay ang parang manika na ito na parang hindi nakakapag-isip ng tama bago inilagay ang utak sa ulo niya kaya naging maayos ito. Bigla at isa palang sexy na babae na mayroong mga higanteng joga-joga na sinabing ang mga undead daw ay hindi ganoon kasikat na species kaya hindi sila gaano nagkakaroon ng customers pero binabayaran naman sila ng vampire na ito kaya nila maging mga tamad lang. Naisip din ni Zell na mas mabuting hindi nag-rearview si Creamvale ng mga undead dahil baka kapag tumira siya ng ganito ay mapunta na talaga siya ng langit bilang nakalipas na buhay habang si Bruce naman daw ay hindi matiis ang amoy kaya nagtanong ng ibang babae kung meron pero mahirap lang talaga magkaroon ng undead na babaeng hindi malakas sa pang-amoy ng isang beastman kaya ang ni-recommend niya ay isang ghost o isang skeleton na lang na kahit kipay ay wala siyang papasukan. Kaya humarap na ang babae kay Stunk at pinapili ng babae at ang pinili niya ang babaeng ito na nasa harap niya dahil cute nga naman siya kung pwede siya pero nahiya-hiya pa ang babaeng ito pero sinabi rin naman na okay lang kaya parang naka-jackpot si Stunk habang si Zell ay madaling pinili ang Jiangshi na tumayo pa mula sa isang kabaong at ito pala ay isang Chinese na babae at ang pinili ng vampire ay ang kapwa niya vampire na nakahiga rin sa kabaong tapos naging paniki para pumunta sa harap nila habang ang babae ni Stunk ay nilalamas ang joga niya. Nagsimula na ang review at ang sinabi ni Stunk ay kadalasan ng isang babaeng kasing sarap niya ay bibigyan niya ng 8 or 9 pero dahil sa amoy nito at ang katawan nito ay kasing lamig ng bangkay na depende sa'yo kung gusto o ayaw mo. At ang score ay 6 points habang si Zell ay nasinabing kapag Jiangshi ang pinili niya ay mapupuno rin ng dugo ang bibig mo na hindi naman ganun kasama pero nakahiga lang daw ito na parang bangkay. Habang bumabayo ka at nagbigay ng 6 points at sunod ay si Bruce na sinabing pinili niya ang skeleton na wala man lang papasukan kaya din ay ladilaan niya na lang kaya 3 points lang at last ay si Count na sinabing walang talo sa mga vampire dahil loyal ang mga ito pero sa vampire lang din na isa kaya hindi nakikipagyugyugan sa ibang client at nag-score ng 8 points at ngayon ay naisulat nila ang review para ilagay sa bulletin board pagka-uwi. Si Creamvale naman ay nakita natin nakakalabas lang sa isang bahay Totnakan na ito na animated slime brothel na nahiya dahil solo siyang nagpunta kahit walang nag-aya sa kanya at nalaman yun nila Stunk kaya inasar siya at nagdahilan na lang siya na trabaho niya daw yun magsulat ng review kaya sinabi nilang gusto niya na talaga ito gawin kahit hindi trabaho at sinabing pabasa ng kanyang review kaya ibinigay niya ito at sabi niya ay ang witch dito ay gagamit ng magic para maging slime ang isang special liquid at ipapadama sa'yo ang sarap nito na ginamit din ng witch para balutan ang mga katawan nila kaya hingal na hingal si Cream pagkatapos at nagbigay daw siya ng 9 points kaya nasarapan din si Stunk at Zell pero pass na si Bruce dahil ayaw niyang nababsi siya at nagre-recover pamula sa skeleton at ang pupuntahan niya ay ang favorite niya na Sokyu girl na isang ice bear. Naisip na naman nila Stunk ang slime na ito at inimagine na masarap daw talaga at inasar na naggala pa talaga si Cream para makakita ng ganito kaya nilapag ni Cream ang dinala daw ni Conchal mula sa isang adventure at nakita nila na mga poster ito ng mga review din kaya nainis si Stunk sa panggagaya nila pero napagtanto nila na nag-review lang din naman sila na kaya gawin ng kahit sino kaya hindi din sila makakapagdemanda kaya nagbasa na lang din sila. Nakita nila ang review ng pinuntahan ni Cream at napansin na ang nag-review nito ay isang babae na ang pangalan ay Biban Anan na director pala ng isang sikat na succubus movie at ipinakita ang scene na siya ang nagdidirect na dalawang babaeng naghahalikan ng malala hanggang sa sobrang laway na kaya natutuwa rin siya sa pagiging director niya kaya pati siya ay nagsasarili na rin sa gilid sa sobrang bogey niya sa sariling movie niya at napansin nila Zell ang nakasulat na nagre-recruit sila ng mga aktor na kahit anong gender para sa movies. Napansin din nila ang isang shop ni Archmage Demia na mayroong 40/40 points sa lahat ng nag-review sa kanila kaya tinanong nila si Cream kung nakapunta na siya dito pero sinabi niya na masiyadong malayo ang Magic Metropolis tsaka lang nila napansin at pumasok bigla si Conchal na sinabing gusto nila puntahan ang Perfect Score Paradise na ito kaya sinabi niyang meron siyang mga
Centaur sa labas at makakapunta sila sa Magic Metropolis sa loob lang ng 4 na araw sa tulong nila kaya inaya rin nila si Cream na masaya namang pumayag at umalis na. Matagal na silang naglalakbay at ngayon ay isang araw na lang at mararating na nila ang Magic Metropolis at sinabi ni Conchal na katulong nila ang Surir Guild dahil nagkakaroon daw sila ng maraming clients dahil sa mga review na ginagawa nila kaya pwede nila i-post ang mga review na ito sa bawat town na pinupuntahan nila kaya pareho silang panalo dito at isa-isa na silang inantok pagkakain kaya natulog na. Ngayon ay nandito na sila sa magandang lugar na ito at naglalakad na at ang paligid nila ay mukhang pare-parehong babae ang kasama ng bawat tao pero nandito sila para gawin din ito kaya di na sila para magreklamo at pupunta na sila sa bahay Totnakan na perfect ang mga score at kinausap muna sila ng babaeng ito na nakakamangha ang laki at sarap ng mga boobs niya at sinabing ihanda na rin nila ang kanilang mga 5,000 gold na ibabayad at sasabihin niya ang sistema nila habang kasama siya at lumitaw na rin ang mga babaeng ito na siya rin at sinabing ang sistema nila ay siya ay isang doll na eksaktong kamukha ni Archmage Dimia at kapag natapos na ang 3 days nila ay basta-basta na lang siya mawawala kaya enjoyin nila ang time nila kaya napahanga dito si Zell dahil kadalasan ang mga doll ay simple lang ang mga nagagawang utos at sinabi na lang niya na siya nga kasi ang pinakamagaling na Archmage sa mundo at sinabi rin ni Conchal na kahit ano ay pwede niya gawin kaya umuo agad si Dimia at pinag-imagine pa nga siya nito kaya nagulat si Conchal pero ang bawal lang ay ang gumawa ng kahit anong sexual activity sa public dahil dati daw ay kung saan-saan sila inaabutan dahil sa bogli ng mga tao kahit pakitang-kita ito ng lahat kaya pinagalitan siya ng mayor. Habang si Cream ay nahihiya-hiya pa rin kaya sinabi ni Dimia na maghanap na muna sila ng matitirahan nila at inaya siya nito na tumingin sa mga spots sa city dahil binibili rin daw siya para sa mga personal tour kaya ngumiti ang babae at ngayon ay nasa kwarto na sila at sa likod ni Cream ay bigla namang naghubad agad si Dimia na inaya siyang maligo bago sila mag-tour sa city kaya ngayon ay nasa bathtub sila na magkasama at kapag napapatingin siya sa mga melon sa harap niya ay nahihiya siya at saka nag-offer na huhugasan daw siya nito at pumayag din naman agad. Si Stunk naman ay nakahiga ngayon kasama si Dimia na hingal habang siya ay payosi-yosi lang at sinabi niya na ang napakahat at ganda niyang katawan ay magiging 8 or 9 sa ibang mga lugar at pwede niya pang gawin ang kahit ano sa kanya for 3 days kaya easy 10 out of 10 daw ito pero isa lang siyang clone kaya possible yon na downside at patuloy na inisip kung 10 o 9 ba. Hanggang sa nakatulog na rin siya. Pagkagising niya ay nakaamoy siya ng mabango at nakita niya Dimia na nagluluto habang nakalabas ang gilid ng mga didi niya at pagkatikim niya ng almusal ay talagang namangha siya sa sarap pero si Dimia ay hindi na kailangan kumain at nag-aya ito na pumunta sa city pero yamakap agad si Stunk kahit ang aga-aga pa at humalik sa kanya at na-enjoy niya raw ang parang kasal na buhay. Si Zell naman ay nagpapaturo ng magic kay Dimia habang walang itong suot na bra kaya nagtatalbugan ang mga pakwan niya habang nagbabasa kaya natutuwa siya dahil natututo din siya ng master level lessons na 5,000 gold lang kung sa iba ay aabutin pa ng 100,000 ito habang si Conchal naman ay mukhang rough na rough dahil nakatali si Dimia habang hawak-hawak niya. Nasabi ni Cream ang tungkol sa halo niya kaya hindi siya makabalik ng heaven kaya sinabi ni Dimia na siya na lang ang magdala sa kanya sa heaven pero ang ginawa niya talaga ay sumilid sa ilalim ng kumot at pinapili kung panlalaki o babaeng part ba ang gagamitin niya para dalhin sa langit at sinimulan dilaan kaya sarap naman si Cream at mukhang napunta ang modtap sa isang bote na hawak ng original na Dimia at kausap niya ang babaeng ito na receptionist sa gender swap-in na pinuntahan nila Stunk dati at hawak niya daw ang fresh na mud tackles ng isang angel at humanga rin siya sa halo ni Cream at gusto niya kunin pero hindi niya kaya yon. Ngayon ay isa-isa na nawala ang mga kasama nila na Dimia dahil tapos na ang kanilang 3 araw kasama siya kaya pare-pareho silang nalungkot at nagpaalam na sa Magic Metropolis at ibinigay na nila ang perfect score reviews nila sa mga centaur na ito na ikinalat naman agad nila sa iba-ibang lugar. Binabasa na nila ngayon ang review nila Stunk na sinasabing pwede mo tirahin ang isang hot na mage na mayroong malalaking didi at sinabi pang 3 days daw yun kaya sulit na sulit talaga ang ibabayad. Morito at ipagluluto ka pa ng masasarap na pakain kaya kung ayaw mo lang talaga sa malalaking didi ay tsaka ka lang hindi mabubusog dito at nagbigay siya ng 10 points kaya nagsigawan ang mga nagbabasa na kailangan nila puntahan yun ngayon.
Lumilipad pa nga ang review nila at ang sunod ay si Zell na sinabing nasa ibang level ng pagiging perfect ang mga doll na ito dahil tinanong niya ito tungkol sa magic at sumagot siya sa isang napakagandang pagtuturo at kapag hindi siya nag-aaral ay tumututnak naman siya at nag-score ng 10 points kaya pati ang matatanda ay sinabing wala silang oras para sa research at oras na para pumunta doon at ang sunod ay si Conchal na sinabing best 3 days niya daw yun dahil kahit ano talaga ay pwede mong gawin kaya kahit anong fetish ay pwedeng-pwede kaya perfect score din ito sa kanya. At last ay si Creamvale na sinabing marami din naman silang ginawa na parang nagdadate at parang mayroon daw siyang girlfriend pero nalungkot siya dahil makakalimutan niya lahat kapag nawala na siya. Pero maaalala niya naman daw yon sa next time na bumalik ka dito at nag-score ng 10 points kaya pati ang mga warrior na ito na sa Sabaksag era ay pupunta na lang sa Magic Metropolis. Habang sa bar naman ay sobrang busy ni Maydri nang biglang may isang pumasok na lalaki na pinagtinginan ng lahat at umorder ng isang hilaw na itlog kay Maydri. Nagsimula ang sunod na episode sa mga lilim na ito na winalang-hiya lang sila Stunk noon na tila ba pagod at nilabasan daw lahat ng ito sabi ng receptionist at dahil yun sa nag-iisang lalaking ito na nakita natin at pagkatapos ay nagsulat siya ng kanyang review at binigyan sila ng 10 points. Kakabalik lang nila Stunk ngayon sa bar at sinabing ang lalaking ito daw ay matagal na silang hinihintay kaya sinabi ng lalaki na tadhana daw ang kanilang pagkikita sa napakalaking mundong ito at ang dami niyang MA kaya sinabi ni Zell na mukhang siya ay isang top tier na incubus at nilapitan sila nito na sinabing ang mga review nila ay halatang hindi nila alam gaano ka-wonderful ang mga babae. Dahil masyado sila nagfo-focus sa mga negative at hindi napapansin ang mga asset ng babae dahil ni-rate niya ng 10 ang mga ni-rate nila Stunk ng mga mababang score o 0 dati. Napansin tuloy nila Stunk na pinapatos at binibigyan niya na lang ang lahat ng mga babae ng 10 points nang biglang may sumaksak sa tagiliran niya na babae na sinasabing tumakbo siya kasama ang pera niya at ang dahilan ay kailangan para sa dreams niya pero ginamit lahat sa mga Sokyu girls kaya nang sasaksak na siya ay pinigilan siya ni Stunk at Zell kaya humiga ito na parang bumagsak at sinabing totoo ang mga iyon at sinabing mahal niya siya kaya niyakap naman siya agad ni ating marupok at nagnitian sila pero dinadala tuloy siya ngayon ng medic dahil nga nasaksak siya sa puso pero sabi ni Zell ay hindi siya mamamatay dahil dalawa ang puso ng mga incubi at ang isa pala ay isang malakas na pusong nagpapanatili ng tigas ng kanilang etits. Nag-aya ngayon si Zell na pumunta ulit sila sa isang bahay Totnakon pero umayaw si Cream dahil wala na siyang pera at hindi siya nagtrabaho ng kalahating buwan para makapunta ng Magic Metropolis kaya kalahati lang din ang bayad sa kanya kaya binigyan siya ni Stunk ng advance na bayad para sa review na ginawa nila kaya inaya agad siya ng mga ito pero sinabi ni Cream na kahit malaki ang kinikita nila sa reviews ay mas mahal pa rin ang pagbabayad sa mga Sokyu girls at na-realize bigla ni Zell na si Cream ay nandito dahil hindi siya makabalik sa langit at ibig sabihin ay mayroon siyang sarili niyang adventurer's contract. Nagpakita naman bigla ang tandang na ito na puno ng mga dildo ang nasa likod at hawak niya at ang ibig sabihin ng contract na ito ay pwede sila kumuha ng mga normal na trabaho pero kapag may Adventurer's Quest sila ay may karapatan din sila na umalis pansamantala sa trabaho nila kaya sabi nila Stunk ay pwede siya magpahinga hanggang sa may mas mataas na sahod na trabaho ang magpakita kaya sinabi ni Zell na siya ay resistant sa maraming bagay kaya malaking bagay at pera yun kaya maganda na maghanap siya ng trabaho kung saan kailangan niya mag-resist ng iba't ibang mga element at ang naisip ni Stunk ay ang pagre-review pa rin ng mga Sokyu girls. Dumating bigla si Conchal na naglapag ng napakaraming gold coins sa harap nila at yun daw ang kinita nila sa kanilang review na ikinalat ng Porter Guild sa buong bansa para sa kanila at ibinigay ang hati ni Cream sa kanya at sinabi ni Conchal na yung mga nanggagaya daw sa kanila ay pinayagan nila gawin pa rin yun basta may hati pa rin sila at ang Porter Guild kaya ginamit na lang nila sila bilang dagdag pera at kapag mas marami silang tin-iron na mga babae ay mas maraming pera na ang kikitain nila kaya dinakma agad nila si Cream at sinabing oras na para gumawa ng bagong review pero pinigilan sila ni Maydri na sinabing patapusin muna nila ng trabaho si Creamvale. Ngayon ay tapos na sa trabaho si Cream pero ang tatlo ay lasing na at umorder pa ulit kay Maydri pero tapos na daw ang pagkuha nila ng order kaya pupunta na lang daw sila sa isang lugar na pwedeng mag-inom at tumutnak at sila daw ay pupunta sa mga alcohons na mga buzz fairies at pinainom na sila ng mga ito at ang kasunod ay jug-jugan na agad kaya nagulat sila pagkagising nila pero may naisulat pa rin silang review na mukhang kay Cream lang ang maayos.
Nagsimula ang review ay stunk na lahat ng babae dito ay mga lasing din pag lasing ka na pero dahil nga lasing siya ay hindi niya mapatayo si Junjun at ang score ay hindi maintindihan at ang sunod ay si Zel na sinabing puro lasing lang din sila lahat at hindi rin maintindihan ang score at sunod ay si Conchal na sinabing puno ang lugar ng mga babaeng lasing at nagbigay ng lemon points at last ay si Cream na sinabing ang mga babae at customer ay lasing hanggang sa mawalan ng malay habang siya ay hindi nalalasing at hindi tinatablan nito at nagbigay siya ng 5 points. Nakita din nila ang iba nilang review at pumunta pa pala sila sa iba at ang gold nila ay inubos din nila habang lasing kaya tumanggap muna sila ng maraming adventurers requests para makapag-ipon ulit ng pera na ginastos lahat sa mga babae kaya nang hindi nila alam ay nailigtas na pala nila ang mundo. Titignan nila Stunk at Zel ang isang bagay na naipon daw nila mula sa kanilang adventures at pagkasilip ni Maydri kung ano yun ay mga Sokyu Girl business cards pala kaya na-disappoint lang talaga. Siya ulit kaya nang nakita nila ang business card ng mga demon ay naalala nila si Cream na inutusan pala para kumuha ng mga spices mula sa matanda na mabagal kumilos kaya naiinip na siya at sabi nila Zel ay hindi naman titira ng demon si Cream kaya sila na lang muna ang pumunta at ngayon ay nandito na sila at ang kasama nila ay si Conchal at Bruce at nang ipinakita nila ang business card sa receptionist ay nagulat ito at biglang lumuhad na parang sinasamba ang presensya nila at pinapili na sila ng gusto nila matatnak na puno ng iba't ibang mga babae mula kulay hanggang tangkad at ang pinili ni Stunk ay ang pinakamatangkad at silang tatlo ay pumili na rin ng asa kanila. Pagkatapos ay mukhang pinaghandaan pa sila ng mga special na pagkain para sa kanila lang at hindi daw sila mabibigyan ng ganitong service dahil ang mga demon ay may contract na hanggang sa maubos nila ang pera ng partner nila tulad sa proposal na sinabi mong papasayahin mo siya ay ine-expect ng mga demon na pagsisilbihan mo sila palagi pero kung ang sinabi mo ay maging masaya kayo ng magkasama ay mayroon ka talagang asawa na masusuportahan ka at ang business card daw nila ay para na ring contract mula sa kanilang demon lord kaya best service ang ibinigay nila sa kanya at kung hindi ay yari sila sa demon lord. Naka-post na ang kanilang review dito at mukhang okay naman ang mga binigay nilang scores kaya nakumbinsi na naman nila ang mga tao sa bar na ayaw noon sa demon ay gusto na subukan ngayon at kumalat. Di naman agad ang demon review nila na ito. Si Cream ay nandito pa rin sa matandang ito na hinihintay siya matapos at mukhang patay na siya dahil isang linggo na siya dito at ngayon ay bagong taon na at nagdadasal sila sa kanilang god at hindi yun alam ni Cream kaya tinanong niya kay Zel at sinabing paano niya hindi alam yun kung isa siyang angel at hindi niya alam na tradisyon yun sa Earth dahil kung sumasagot talaga sa dasal si God ay nasa langit na daw sana siya ulit kaya pagkatapos nila magdasal ay nilang tuloy ang mga nasa paligid dahil narinig nila ang mga sinabi ni Cream at sinabi na lang ni Stunk na ang importanteng tradisyon dito ay balikan ang pinakamataas na rate niyang babae para siya ang unang totnak niya para sa simula ng taon kaya naisip ni Cream na bumalik sa Magic Metropolis pero sabi nila ay pipili sila ng malapit lang. At mamimili sila sa mga naging review nila. Si Stunk daw ay pipiliin ang elf na ito para sa kanyang unang totnak ng taon habang si Zel ay ang matanda na si Mitsu at nang hinayang pa nga si Stunk dahil gusto niya daw tumira ng birdmaid at nang aayain niya si Maydri ay naglabas na agad ito ng kutsilyo at kung gusto niya raw ba mamatay bago matapos ang taon habang si Conchal ay babalikan ng golem shop dahil nakalimang beses na daw siya doon. At kahit sino ay pwede kaya sinabi ni Maydri na kapag siya ulit ang ginawa niya ay mamamatay na siya at si Cream naman ay pipiliin ang Lotion Witch o kaya si Elsa na hina na tumira sa kanya noon. Habang si Bruce ay babalikan na lang ang kanyang favorite na ice bear. Kaya umalis na sila para sa kanilang unang totnak pero pagkarating nila ay busy silang lahat at kinausap sila bigla ng fairy noon na malaki daw ang itinulong sa kanila ng review nila dahil marami na ang napunta at dahil yon sa mga lalaki na maliliit lang ang Junjun kaya binigyan niya sila ng isang card sa isang brothel na sigurado daw siyang masasarapan sila dito at sinabing kung magkamaliman siya ay personal siyang magbibigay ng totnak sa kanila. Nandito na sila ngayon at pumasok at ang bumungad kay Cream ay si Elsa kaya ni Riz agad siya nito na sinabing isa siyang cute na babae sa paningin niya habang sila Stunk naman ay naharap kila Dimia. At ang birdmaid pati si Mitsu at ang ice bear ni Bruce kaya naisip nila na baka nag-transform sila sa mga babaeng gusto nila yugyugin pero wala naman silang problema doon. Nagsimula na ang kanilang review at sinabi ni Stunk na sila ay nasa Dream Eater joint at dahil doon ay nakatotnak siya ng mahirap hanapin na birdmaid dahil kaya nila gumawa ng kahit sinong babae.
base sa memorya mo at nagbigay ng 9 points habang si Zell ay tinayra na naman ang matanda niya at nagbigay ng 9 points din at sunod si Conchal na inalipin na naman si Dimia at nagbigay ng 9 points at sunod ay si Bruce na nagbigay ng 7 points at last ay si Creamvale na siya ulit ang tinitira ni Elsa kaya nag-score din siya ng 7 points. At ayan na nga ang nangyari sa buong season ng Interspecies Reviewers. Isang solid na anime na naman ang pagjajabolan nating lahat at talagang nakakabogli kaya ang tanong ko sa inyo ay para sa inyo. Anong species kaya ang pinakamasarap sa kama? E-comment nyo lang dyan sa baba at bibigyan ko kayo ng shoutout sa ating next video. Like, comment and subscribe mga kabogli.